Welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito naman, alamin naman po natin ang agwat ng temperatura na asahan natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin sa bahagi ng Luzon, pinakamataas na po ang temperatura dyan po yan sa Maylawag City na meron pong 25 to 33 degrees Celsius. At dyan naman po sa Baguio City, napakalamig pa rin po ng temperatura, yan po ay 16 to 23 degrees Celsius. Ngayon punta naman po tayo sa Kabisayaan. Dito po sa may Metro Cebu, Tacloban at pati na rin po dito sa may Iloilo at Bacolod, magkakapareha po ang temperatura. Naabot po yan ng 23 to 30 degrees Celsius. Punta naman po tayo sa Mindanao area. Pinakamataas na po ang temperatura dito po sa Metro Davao na may 25 to 33 degrees Celsius. At dito naman po sa may Cagayan de Oro, meron pong 22 to 30 degrees Celsius. Ngayon alamin naman natin ang lagay ng temperatura sa selected areas ng bansa. Pinakamataas na po sa Cabanatuan, Nueva Ecija, yan po ay 25 to 33 degrees Celsius. At dito naman po sa may Kalayaan Group of Islands, meron lamang pong 23 to 30 degrees Celsius. Dito naman po sa Surigao, meron pong 25 to 33 degrees Celsius. At dyan naman po sa may Kidapawan, mababa na po ang 23 to 32 degrees Celsius. Ano nga ba ang sakit na meningococcemia at paano ba nagkakaroon ng isang tao nito? Alamin niya dito sa Sigla. Laman ng mga balita ngayong Hulyo ang pagkamatay ng isang 6 na taong gulang na bata sa Quezon City dahil sa meningococcemia. Kaya naman ang barangay na pinangyarihan ng insidente agad na nagsagawa ng mga hakbang para hindi kumalat ang sakit. Ang meningococcemia ay isang nakakahawang impeksyon mula sa bakterya na tinatawag na Neisseria meningitidis. Maaari rin itong maging sanhi ng pneumonia at ng meningitis na kumakalat mula sa lalamunan hanggang sa bloodstream. Maaari itong makuha sa pamamagitan ng laway o sipon mula sa carrier. Pwede ring maipasa ang impeksyon sa pagkain, inumin at kubyertos ng carrier. Ang taong may meningococcemia ay maaaring magkaroon ng mga sumusunod na sintomas: pananakit ng ulo, nausea o pagsusuka, stiff neck, kumbulsyon, pananakit ng joints, mataas na lagnat, rashes na may pagdudugo sa ilalim ng balat, unstable vital signs at malalang sugat na maaaring magdulot ng gangrene. Ngunit maaari ring may meningococcemia ang taong hindi nakikitaan ng mga sintomas. Sa pamamagitan ng pag-examine ng cerebrospinal fluid, madedetect ang sakit na ito. Nagagamot ang sakit na ito sa pamamagitan ng penicillin, chloramphenicol o rifampicin na tumutulong sa pagpuksa ng meningococcal bacteria. Mataas ang fatality rate ng sakit na ito, kaya naman upang maiwasang maging biktima nito, iwasang makisalamuha sa mga carrier, ugaliing maghugas ng kamay, panatilihing malinis ang kapaligiran, at panatilihing ding malakas ang pangangatawan at resistensya.